At Sir Jay, bilang isang bihasa sa budget, sabi po nga po ninyo, ang si Senator Lacson, sinasabi nga, nabanggit mo na rin ito, na hindi lamang pala mababatas, kundi maging mga cabinet officials ay may mga allocables na tinatawag. Itong baga pondo ng DPWH na inilalaan sa mga proyekto ng mga mambabatas. Hindi ho ba dapat hindi po sa NEP? Kasi magkaiba po yan. At klaro naman sa ating batas na labag po yan. Correct. Ako nga nagtataka kasi pero sabagay hindi dapat ipagtaka dahil ginawa na nito 2024 pa lang magtataka ka, maging yung mga talunang senador meron pang allocable, no? Pati yung mga party list na naguguluhan si Congressman Ridon si Representative Ridon, bakit daw meron siyang allocable noong 2025 hindi pa naman siya congressman. Hindi naman sinasabing kanya pero yung party na nire-represent niya, remember, nominee ka lang ng partido. Ang merong allocable noon, Bicol Saro, di ba? So siguro kinakailangan mag-aral pa ng konti itong mga bagong congressman. Bagamat hindi bago si Terry Ridon, dati na yung representative ng mga NPA, STNPA, ng Kabataan Party List, no? Opo. Kaya siguro na-shock siya bakit nabisto yun, no? Anong pangalan nito? Meron pala silang ganon. Na nakatago. Usually tinatago. At saka yun nga, bakit isasama sa allocable yung mga cabinet secretary? Hindi naman sila mambabatas. Ibig sabihin, pang saborno yan. Pang suborno, pang bayad, pang anong tawag niyan? Pang ekis, pang patong, para nang sa ganun ay makuha mo yung loyalty, no? Kung sino man yung mga dapat magkakwata ng mali-malitang basura. Opo. At kayo naniniwala, Sir Jay, na ito ay bagong forma ngayon ng pork barrel? Oh yes. Very, very, in fact, tinawag na nga ang pansin nila ng Supreme Court when they ruled on the 60 million, no? Kasi nakita nila doon, kaya sinasabi nila, itong mga ganitong allocable, dahil meron ng president case niya, may jurisprudence na dyan, Jade, no? Yung PDAP at saka DAP, diniklara ng illegal yan na Supreme Court. Ang ginawa nitong bagong administrasyon, binago nila yung mga terminologies para mapaikutan yung batas. Kaya lang nakita rin ng mga maestrado yan. Kaya nga ngayon lang tayo na siya, meron palang word as allocable, no? Wala yan. In the past, walang tinatawag na ganyan. Kasi yan po ay ang dating PDAP o Priority Development Funds Assistance kunyari, pero sa totoo lang in the pocket, nagiging mapera o maleta sa basura. Opo, at ito'y may kaugnayan din doon sa mga naging pasabog ni Congressman Leviste, Sir Jay, kung papaano nangyayari yung mga allocable, hindi ba? Yung mga pinakita po niya mga dokumento na kung yung mga congressman nakikipag-ugnayan sa DBM o sa mga cabinet officials. Sa inyong palagay, ano bang masasabi po ninyo dito nga po sa mga expose ni Congressman Leviste pagdating po sa issue na yan? Alam mo, ito nga ang hamon Hamon dyan sa uncivilized society, no? O evil society kung tawagin ng iba. Ang dami nilang pinapile na kaso. Ngayon sila magpakabayani, filean nila ng kaso yan sapagkat meron na ngang president case yan, and I'm sure the Supreme Court will rule favorably, no? Kasi hindi na po tama kasi sasabihin ng mga ibang cabinet secretary at saka mga tagapagsalita ng Malacanang na ito mga palpak itong mga expose ni Mr. Leviste, no? Ni Congressman Leviste ng Batangas. Pero sa totoo lang, iisa ang source. Ang pinaka-the best dyan, to disprove Mr. Leviste, ay ilabas ng DPWH ni Secretary Vince Dizon, pero hindi siguro niya magagawa yan ngayon, Jade, sapagkat siya ay namamasyal sa Paris, France, no?
Ay, wow. Kaya hindi niya magagawa. Nag-Happy New Year siya doon sa may Eiffel Tower, no? Doon sa ika-6 na palapag, baka doon sila nagdi-dinner ngayon. Kaya I doubt whether he can release that openly in public. Because, anong tawag nito? Malinaw naman, meron ba silang communication ni Mr. Libiste na confirming na pareho sila ng kopya? Hindi naman kasi pwedeng magkaiba ang kopya dahil isa ang source eh. Ang source ay DPWH. More particularly, from the computer generated data of Undersecretary Cabral na hindi natin alam kung alin ang totoo, kung nahulog ba, inihulog ba, o nasa Europe na at kaya nandoon din si Secretary Vince Dizon, no? So hindi natin alam kasi masalimuot itong kanilang ginawang drama sa maagang gabi ng December, anong petsa yun? 16 ba yun? 28? Hindi ko na alam kung anong petsa. Nais ngang ipa-authenticate nga yung mga files mula sa pumanaw na si Undersecretary Cabral, Sir Jay, doon nga sa mga nakuhang files din ni Congressman Leviste. Kaya yan po yung bagong development ngayon. There is really no need to authenticate, Jade. Kasi kung examine niyo yung mga exchanges of communication between the office of Congressman Leviste and that of Secretary Vince Dizon, it appears that he has already confirmed and affirmed the content of his listing as against those from the DPWH kasi nga isa ang source. Hindi naman kasi po pwedeng magkaiba yan ang input ng data unless, of course, may milagrong gagawin sila na baguhin yung kopya na nandoon kay Dizon at saka yung kopyang nandoon kay Boying Rimulya. So, but, you know, lalabas at lalabas yung katotohanan dyan. Kaya, if I were them, hindi ko na i-attempt na mangyari yan sapagkat magiging problema pa nila yan in the future pagka tinamper nila yung data from the DPWH file. Si Admar, Partner Admar, Sir Jay, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Belated Merry Christmas, Advance Happy New Year, Manong Jay, may buntag diha kanimo. Isgutan pa nato ning si Congressman Leviste and DPWH Secretary Vince Dizon. Meron kasing pahayag, no, si Secretary Vince Dizon na sapilitin daw yung pagkuha ng file. Naglabas ngayon ng resibo. Sapilitan daw ang pagkuha ng files doon sa computer, no? Nung minsang pumunta ang kongresista doon sa DPWH. Pero naglabas siya ng files na meron silang palitan ng email. Meron pa nga doon na ayon sa pag-aproba or ayon sa instruction ni Secretary Vince, meron pang lagda ni Secretary Vince, ipinadala sa kanya yung mga ipinost na niya, no, sa social media na mga listahan. Tingin niyo po, same ba kayo ng naging pananaw dito kay Congressman Leviste kung bakit parang ang hirap sa DPWH na either isa publiko? Kasi matagal na pala itong transaction nila. Way back way back September, October pa po na mga usapan pa po nila. And sinasabi rin niya na kung sadyang sapilitan yan, bakit ngayon nyo lang inilabas? Ngayon ay December na po, Manong Jay. Correct. Sa totoo lang, ako sinubaybayan ko yan. As early as nung nag-appear si Mrs. Cabral, no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon ni Senator Marcoleta hanggang sa panahon ni Senator Lacson, no, iisa ang pinagmulan. At I will not be surprised, or I am not surprised, kung itong si Cabral found out the anong tawag nito, the data, the report, no, kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance nga
ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang anong tawag diyan, Admar, ka ng muni ang garantiya nga dili siya hilabtan ba kay og mabungkag ning mao ning istorya ha, na purbidang bahuwag yun. No, so ito yung parang alas ni Cabral, kaya nga hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento, merong inihulog, merong iba ang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Opo. Manong Jay, dito po sa issue pa rin ng sinasabing Cabral files, no? Nabanggit nga na kung gusto nilang dispute itong listahan, kasi sinasabi matagal na listahan, inaantay kasi niya na ilalabas ng DPWH. Pero imbis na ilabas yung pinakakopya, kasi galing sa kanila yung kopya, hindi pa inilabas, tapos siniraan pa siya, no, na di umano yung pinilit. Pero yung pag-appreciate dito ng Malacanang, dito po sa parte ng communication, kasi imbis na iimbestigahan, parang nagiging na talaga one-sided na agad na sinabi na kung totoo man kinuha ang mga dokumento sa illegal na paraan, hindi na pwedeng maaring gamitin yun. No? So, kumbaga parang dinadown na nila agad yung naging pahayag nitong si Congressman Leviste. Pero noon, sa pangunguna ng Pangulo, di ba, hinimok yung bawat Pilipino na makiisa at tumulong para nga sa paglaban dito sa korupsyon. Yet, merong ganitong kongresista, in fact, nandito sa DPWC itong listahan ni Cabral, kasi siya yung humahawak sa lahat po ng mga proyekto na may mga pangalan ng mga proponents. Admar, linawin natin na hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the planning division, which is headed by Cabral. Opo. Hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. No? Para at least hindi lang naguguluhan at nagugulumihan yung ating mga kababayan. Ito po ay mismong dokumento ng Department of Public Works and Highways na nasa kandili ng Planning Division. Nagkataon ang head dyan ay yung si Catalina Cabral. Ayan, para malinaw. Doon po sa naging pahayag po ng Malacanang dito na agad nagkaroon ng pag-question dito kay Congressman Leviste po. Ano pong masasabi nyo rito? Kasi nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng tulong mula sa mga Pilipino. O heto, nagbigay ng impormasyon. Manong Jay? Ang tawag dyan, natataranta. Nakataranta dahil sumasabog So, ang tingin ko rito, they are trying to, anong pangalan to, downplay, no? Itong mga expose, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma. At yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the President signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. Anong pangalan nito, Admar? Opo, kasi So, ang punto rin kasi ni... Ang ginagawa ng Malacanang ngayon dahil sa, teka muna, baka sumabog na ito, no? Sa mukha ng palasyo, pilit ilang dina-downplay kung hindi man pinapatay. Opo. So, nasaan na ngayon dito yung transparency na bukang bibig po nila?
Ano lang yun, panabi lang yun. Parang si ano lang yan parang si former Speaker Martin Romualdez. Pag sinasabi ni Romualdez noon, abay, malinis ako. Di ba? Ano yun ang palagi sinasabi ni, anong tawag ito, ulitin ko, sabi niya, malinis ang aking konsensya. Pero the truth of the matter is, hindi siya malinis. Opo. Nakikita nyo na po, Mang Nong Jay, na kung totohanan talaga ng kasalukuyang gobyerno, itong paglaban ng korupsyon, at itong mga pagsisiwalat or itong mga pahayag po ni Congressman Liviste, makakabawi ito sa -3 na rating ng Pangulo? -3 overall, pero may mga -37 pa, no? Wala na The President is an inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Wala nang bisa wala nang naniniwala